Okay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Yan, medyo fresh tayo ngayon. Kaliligo lang natin. Sana all naliligo. Anyway, ka-coffee, diretso tayo sa ating talakayan. Si Amy Marcos, hinahamon. Nako, malaking hamon ngayon to sa kanya. Ikaw yung mag-file ng impeachment complaint laban sa kapatid mo. Laban kay PBBM. Total, bida-bida ka naman eh. 'Di ba? Total, isang araw lang yung investigasyon ni Amy Marcos dyan sa Senado, meron na agad siyang findings na nilabas. Nabasa nyo na ba yan? May nilabas na pong findings. Nakakagulat tong si Amy Marcos ha. In just one hearing day, meron na agad siyang findings. 3 points yung sinasabi doon ni Amy Marcos. At kontra talaga. Tinututulan niya talaga itong pag-aresto kay Digong. At mali talaga itong ginawa ng administrasyon sa pag-aresto kay Digong. Yan ang pinapalabas dito ni Amy Marcos. Ibang klase talaga si ate. Oo. Ang masaklap, imbis na makakuha siya ng simpatsya, makakuha siya ng suporta, maraming umaalis sa kanya. Maraming naiinis sa kanya eh. Sa ginagawa ni Amy Marcos, yan, napatulan siya ni Panelo ngayon. Huli ka ngayon. Sige, magkakaalaman tayo ngayon. Si Panelo merong sinasabi. Chinahamon niya si Amy Marcos na mag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sige nga. Sige. Matibay ka ha. Sinasabi mo irregular, sinasabi mo mali, hindi tama yung pag-aresto at sinisisi mo sa administrasyon itong pag-aresto kay Digong. Sige, mag-file ka ng impeachment complaint laban sa kapatid mo. Seryoso to ha? Seryosong hamon to. Kasi si Amy Marcos, ang tingin nila manggagamit, ka-coffee. Hindi sincero. Hindi sincero sa mga DDS. Kumbaga, ang ginagawa niya dyan sa Senado for the show lang. Pakita lang, gimmick lang. Para kunyari, tumatanaw siya ng utang na loob kay Digong. At the end of the day, kakampi pa rin siya ng kapatid niya. So ngayon, total ha, ikaw ha, nakikisaw-saw ka. Sinasabi mo, ganyan, mali yung ginawa ng administrasyon na to sa pag-surrender kay Digong dyan sa The Hague. Sige, mag-file ka ng impeachment complaint. Total, mali naman pala yung ginawa ng kapatid mo eh. Yan ang hamon sa'yo ni Panelo. Hindi mag-file ka ng impeachment complaint. Uusad ba niyan o hindi? And malamang sa malamang, hindi yan uusad dyan sa House of Representatives. At least nag-file ka. Di ba? Mag-initiate ka ng impeachment complaint. Yan ang hamon sa kanya ni Panelo. Magkaalaman kayo dyan. Para matapos na yung gamitan. Di ba? Marami na rin inis kay Amy Marcos. Sige, subukan mo ma'am. Mag-file ka. Di ba? Yun lang yun eh. Magpakita ka sa mga DDS. Ipakita mo na sincero ka sa mga DDS. Mag-file ka ng impeachment complaint laban sa kapatid mo. Tingnan natin kung kaya mo. Di ba? Yan yung hamon sa kanya ni Panelo. Sige, basahin natin. Ang nilalaman ng article na ito mula sa One News. Former Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo challenged Senator Amy Marcos to file an impeachment complaint against her brother, President Bongbong Marcos, if she truly believes the government's action on the arrest of former President Rodrigo Duterte were wrong. Sige. Kung totoo, Madam Amy, ang sinasabi dito ni Panelo, kung totoo na naniniwala ka, hamon to no? Kung talagang paninindigan mo na mali yung ginawa ng administrasyon na ito ni PBBM, then file a case, file a impeachment complaint against your brother. Yan ang sinasabi dito ni Panelo. Maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo sapagkat yan ang culpable violation. Yan ang hamon ko sa kanya, sabi ni Panelo. Noon pa man, X na tong si Amy Marcos eh. Noon pa man, hindi na gusto ni Panelo yan. Diba? Ever since, hindi niya gusto talaga to si Amy Marcos. Nagko-kontra-kontra sila dyan. Alam niya na may motibo itong si Amy Marcos eh. At hindi siya naniniwala dito sa sincerity ni Amy Marcos. Kaya yan, binabara siya ngayon. Nakahanap siya ng katapat. Diba? Karma to eh. Sige, magkakaalaman talaga kung may paninindigan si Amy Marcos dyan, magpa-file siya ng impeachment complaint. Or, baka nga naman, palusot lang. Panelo accused Senator Amy of using the Senate inquiry into Duterte's arrest to gain support from both Duterte and Marcos loyalists. Exactly. Noon pa natin sinasabi yan. Ito, nagkataon lang na nanggaling kay Panelo. Ang style ni Amy Marcos, namamangka sa dalawang ilog. Alam mo niyo ibig sabihin, ka-coffee? Serving two kings. Serving two gods. Gusto niya makuha yung boto ng mga Duterte. At the same time, gusto niya makuha yung boto ng mga loyalista, ng mga Marcos supporters. Sabay, hindi pwede yun. Kailangan mong pumili ng stand eh. Diba? Make a stand. Manindigan ka, hindi pwedeng kaliwat kanan ka. Diba? Tumatanggap ka sa kabila, tumatanggap ka sa kaliwa. Alam na mga DDS yan yung estilo ni Amy Marcos. Nagtataka tayo dito kay Amy. Andiyan na yung kapatid mo,
Todo suporta na sa'yo, di ba? Binigyan ka na nga ng spot dyan sa alyansa, hindi ka pa nakontento. Hanggang sa huli niyan, gusto niya makakuha ng 2 o 0 makukuha niya dyan. Votes from the loyalists, votes from DDS supporters or Duterte supporters, wala siya makukuha na isa dyan dahil nasisira siya sa ginagawa niya ngayon. O kumala sa alyansa. O nagsalita pa, parang nanunumbat pa, parang sinasabi niya from the very beginning, gusto ko maging independent, bakit nagpumilit ba kayo? Wow, kasalanan pa ng alyansa ngayon. Di ba? Yan ang kulang kay Amy. Panelo questioned the senator's motives, claiming that the public no longer trusts her as reflected in her declining survey rankings. Nang real talk naman to si Panelo, masyado ka na bang Panelo ha? Totoo, may punto si Panelo dyan. Nasaan ba si Amy? Bagsak, wala sa Magic 12. Bagsak sa survey. Kaya nga gumagawa ng estilo dahil sa ginagawa niya talaga, hindi maganda. Hindi ko alam kung ano pumasok sa kokote ni Amy Marcos. Nandiyadyaan ka na, sisirain mo pa yung standing mo. Ang ganda-ganda na ng posisyon mo dyan, di ba? Hindi ka rin naman tanggap ng mga DDS. O, tinanggap ka nga ng mga loyalista Some of us, o some of them. Di ba? Tinanggap ka. Pero anong ginawa mo? Pilit ka pa rin nagtataksil, pilit ka pa rin lumalayo. Doon ka sa kabila sinusuka ka na nga sa kabila ang tawag nga sa'yo, manggagamit Ang problema sa babaeng yan, ganito magsalita si Panelo ha? Namamangka siya sa 2 ilog. Ayun, yung sinasabi natin kanina. Gusto niyang kumuha ng boto sa Duterte, gusto rin niyang kumuha ng boto sa Marcos, sabi ni Panelo. The Senate Foreign Relations Committee, which Senator Amy chairs, released preliminary findings revealing that former president's arrest involved glaring violations of his constitutional rights. Ito yung sinasabi natin kanina May mga nilabag daw po sa due process, hindi nabigyan. Hindi na garantiya, hindi natiyak yung constitutional rights, yung karapatan ni Digong sa pag-aresto sa kanya ng grupo ni General Torre at dinala siya dyan sa The Hague. May na-violate daw po sa karapatang pantao ni Digong. Di wow. Talaga ba? O yan, isang araw lang na hearing yan naglabas agad ng preliminary results. Sige, mamaya natin ihimayin ito kung subukan natin intindihin si Amy Marcos. Violations include the absence of the Philippine court-issued warrant and due process safeguards. Yan ang sinasabi niya. Ang tingin ko dyan kay Amy Marcos, kasi nagagalit sa kanya, feeling ko lang naman, wala naman tayong ideya, hindi ba natin nakakasama yan Nagagalit sa kanya si Sara Duterte. Siyempre, ang press release nila doon, ang bumuo sa unit team, si Amy Marcos, di ba? Hinikayat daw si Sara Duterte, si PBBM na magkaisa yan, plus Gloria, di ba? Sila yung bumuo ng unit team. Tapos, syempre, sabi niya, best friends, di ba? Best friends sila ni Sara Duterte, pero parang hindi naman. Kasi si Sara Duterte, ilang beses siya nang sinasabi na wala siyang kaibigan sa politika. Di ba? Narinig niyo yun? Ilang beses siyang sinabi, wala akong kaibigan sa politika, kaya siya nagkakaganyan dahil wala siyang kaibigan. Yet si Amy Marcos, ini-insist niya na kaibigan niya, in fact, best friend niya, si Sara Duterte. So ngayon, yung best friend niya, bagsak. Diba? Ang tatay, nakakulong nakabilanggo mukhang mabubulok na dyan sa The Hague. So kinakailangan niya gumawa ng paraan kahit papaano makuha niya yung loob ng best friend niya na hindi naman siya tinuturing na best friend. At the expense of her political career. Nandoon na siya sa punto na yan, wala na akong pakialam. Feeling ko lang nandiyan na si Amy Marcos sa stage na yan. Wala na akong pakialam kung mananalo ako o matatalo ngayong 2025 senatorial elections. Ang kinakailangan ko lang, makuha ko ulit yung loob ni Sara Duterte. Hindi ko alam kung bakit. O baka ang pinag-uugatan niya, yung pagpapalibing pa rin sa tatay niya, si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Baka yan pa rin ang pinag-uugatan ni Amy Marcos, kaya hindi niya matanggap, kaya gagawin niya ang lahat para makuha yung loob ng mga Duterte. Yan lang naman ang posibleng dahilan O kahit hindi na ako matalo, basta makuha ko yung loob. Kumbaga, binabayad ko na yung sarili ko. Wow. Magkaiba sila ng prinsipyo ni PBBM. Ano yung prinsipyo ni PBBM? Sige, recap lang tayo. Ang sinasabi ni PBBM, kung utang na loob lang yan, yung pasasalamat namin sa mga Duterte, hindi matatawaran, nagpasalamat kami. Sobra-sobrang pasasalamat dahil ipinalibing yung tatay namin.
dyan sa libigan ng mga bayani. But it doesn't mean na i-violate na natin yung mga batas, i-violate na natin yung international law, yung ating konstitusyon, at pagtatakpa na siya forever kahit meron siyang krimen na ginawa dahil sa utang na loob. Yan ang sinasabi ni PBBM eh. May hangganan yan. Hindi porket may utang na loob ako sa iyo, pwede ka nang gumawa ng kung ano namang krimen, itago na kita, napakarami mong chinugi, napakarami mong pinaslang ng tukhang mo. Diba? Ibang-iba sila ni Amy Marcos ng style, iba-iba sila ng prinsipyo at paninindigan. At mali si Amy dyan, malinaw na mali si Amy dyan. Ito pa. Si Panelo din. May mga sinasabi dito si Panelo. Yan, may video na nag-circulate online. Yan. Yung Aquino Magic daw ang tinutukoy niya dyan. Birthday ni Digong bukas March 28 So, marami kasi nagsasabi na si Digong dyan na matutuluyan yan sa Dahig. Yan ang masaklap na katotohanan. Matanda na yan ka-coffee. May sakit pa. So, dyan na matutuluyan sa Dahig. Or if ever man, na mapauwi, sabi ni Sara, baka Maninoy Aquino daw yan. Pagdating ng airport, matimbog, di ba? If ever daw mangyari yan, matsugi itong si Digong. Aba, mukhang si Sara Duterte ang magiging presidente. Yan ang assumption nila. Kasi Aquino Magic daw yan ang term nila dyan Cory Magic pala. Cory Magic yan. Nung namatay si Ninoy, yan si Cory Aquino ay umangat. So, tinitingnan nila yung analogy na yan. O, posible mangyari yan. Kung ganyan ang nangyari kay Ninoy, ganyan din ang mangyayari dito kay Duterte at kay Sara. So, si Sara magiging presidente. Ang tanong, paano kung ma-impeach? Pwede pa ba siya? Definitely hindi na. So, sino yung papalit nila? Isang Duterte din. Si Baste Duterte. Ang next president, edi wow. Yun ang susunod nating presidente. Good luck sa Pilipinas. Nasa tao na lang yan. Mga DDS, tingnan ko kung papanindigan nyo pa rin si Baste. O sige, basahin natin ito. Nasa balita na News 5. Kung hindi ayusin ng pamahalaan ang kasaysayan ay mauulit. Banta to ni Panelo. Kung hindi mo aayusin yung nangyari ng ating past, ng ating kasaysayan, mauulit yan, sabi ni Panelo. Naniniwala si Panelo na sakaling mangyari ang kinakatakutan ng ilan, hindi na makabalik sa bansa. Si Digong o kaya'y pumanaw sa kustodiya ng ICC, si Digong maaaring maulit ang kasaysayan. Assumptions nila yan. Hoping ka-coffee. And I think yan talaga mangyayari. Hindi na makakawin ng Pilipinas si Digong. Ito, kaya gumagawa na sila ng mga kwento. Hinalintulad ni Panelo sa Cory Magic nang pumanaw si dating Pangulong Cory Aquino na nakapagbukas ng daan para maluklok sa pagkapangulo ang kanyang anak na si dating Pangulong Benigno Aquino III. O ganoon din ka-coffee yung kay Benigno kasi lumakas din naman si Cory dyan. And nung si Cory namatay, ganoon din, lumakas naman si Ninoy. So yan ang analogy nila, yan ang analysis dito ni Panelo. In short, kapag hindi nyo ibalik sa Pilipinas si Digong ng buhay, the soonest time possible, isang Duterte ulit ang magiging presidente sa 2028. Yan ang banta nila. Nakakulong pa lang si ex-President Duterte pero tingnan nyo yung mga tao, di ba? Noong namatay si Cory, si Pinoy naman, noon walang ambisyon maging presidente, then suddenly nung namatay, yung nanay, ibigla siyang naging presidente, sabi ni Panelo. Different case yan, ibang case yan. Kung ma-impeach si Sara, o si Baste, si Pulong, o si Kitty, definitely si Kitty hindi pa qualified. Hindi pa siya eligible dahil kulang pa siya sa edad. O sige, tingnan natin kung ganyan kalakas. Diba? Banta niya yan, Panelo Kung hindi nyo aayusin, kayo nasa gobyerno, hindi nyo aayusin, mangyayari yung nangyari ng nakaraan. Yung kasaysayan noon, mauulit lang. Yan ang sinasabi ni Panelo dyan. Sige, pakinggan natin tong speech niya. Presidente ay nagbubuga ng pagkakat ng kamag-anak o anak namatay si Cory. Si Pinoy naman walang competition maging presidente ng bansa. And then suddenly, kung mga kayong nanay, sayo biglang siya naging presidente. Ganyan nila nakikita natin dito. Nakakulong pa lang yan, pero nagre-react na yung mga tao. All over. Hindi niya. Totoo lang pati yung mga polis. Ang mga polis yung malapit sa akin, sa airport, sa traffic,
Oh, yan na naman sila. Yan na naman sila. Kaya, Oh, yan na naman sila. Ito, may sinabi na naman si Panelo, yung mga pulis na naman daw, naghihintay na naman daw ng tamang pagkakataon. Ano na namang pagkakataon yan? Na mag-a-class against the government? O yan na naman sila. Parang yung style ni Marichu yan eh. Ni Chu, Crisette Chu ba yun? Yung vlogger na umiyak. Oh, impressions. Pag pinatawag sa Senado, sasabihin impressions lang nila yan. O yan na naman si Panelo. Pinapalutang niya na naman na may mga pulis na naman daw lumalapit sa kanya na naghihintay lang ng opportunity ng pagkakataon. Nandito lang kami. Ano na naman yan? Mag-a-class na naman sa gobyerno. Yan na naman. Bukas birthday, malamang mag-iingay yan. Kaliwat kanan, may mga rally silang gagawin dyan. Okay lang, may nagpupunto eh. Marami silang pera. May pambayad sila. Sound system pa lang eh, millions of pesos na eh. O mga tao pa napupunta dyan, may pambayad sila, may budget sila sa birthday ni Digong. Eh kasalanan nyo yan, bakit nyo hinayaan na mahuli? Di ba? Ba't umuwi pa ng Pilipinas? Di ba? Sino ba nagpa-uwi dyan dito sa Pilipinas? Tapos ngayon, sisisihin ninyo. Si PBBM, ang gobyerno, lahat kami. Sinisisi ninyo, bakit nahuli yan? From the very beginning, may kaso yan. Sinampahan ng kaso yan. 2017, sinampahan ng kaso yan. Hindi si PBBM ang nagkaso niyan, di ba? Ngayon, lahat nasisi nyo na. O siya, sige. Good luck dito sa sinasabi ni Panelo na isang Duterte ang susunod na magiging presidente once na mamatay si Digong o hindi na makauwi ng buhay itong si Digong. O siya, anong komento ninyo, ka-coffee? Anong opinion, reaction? Lagay dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, ayan, invite ko na kayo, ka-coffee. Baka di kayo naka-like pa, naka-follow sa ating Facebook page, please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo every time na may mga bago po tayong videos, may mga bago po tayong upload. I'll see you in my next video, ka-coffee. Bye-bye.